Kape. Pizza 7 na tayo. Buwan ng Mayo. At 5:57 na ng umaga. Sakit sa katawan yung pabalik-balik bumaba, matagtag, kulong kasi mga kapatid, pabalik-balik pag-aasikaso ng renewal ng motor ay babaguhan tayong lahat ng mga gustong maging panatilihin na legal ang ating mga ginagamit na sasakyan. Ibig sabihin makarehistro. Pahirap mga kapatid ang katayuan ng pamumuhay dito sa sanglibutan. Grabe. Nung nakaraang taon napakadali lang mag-renew. Walang kung ano-anong hinahanap, basta wala ka lang record sa LTO, hindi ka naka-aksidente o wala ka mga linabag na batas trapiko, kaka-renew ka na. Ngayon napakaraming hinahanap, maraming naidagdag. May mga schedule ng kung anong tawag dyan, anong tawag dun mang schedule ng tawag doon, ginawa nila schedule ng LTO. Sini-check up ng gusto, lahat ng ilaw kailangan buhay. Hindi pwedeng hindi ka kumpleto. Kasama ka din kami doon na 3 araw na ata daw siya pabalik-balik. Ay baguhan sa pag paparenew, baguhan sila. Bumili sila ng jeep dito sa Ilagan. Placer wala, kabila lang. Yun yung isang problema. Ipinaayos yung placer, kinabukasan balik. Bumalik din kami. Dalang sa amin naman kompleto kami, kaya lang yan yung inspection yung may talagang LTO na nag-inspection. Pero pagkakilala ka, yun, medyo magaan-gaan ng konti. Hindi ganong problema. O di nabuo yung placer nung jeep, kinabukasan balik. Ang problema nung in-inspection, walang ilaw yung yung tawag doon, yung plate number, pundi. Hindi ko kung pundi o wire, basta hindi umiilaw yung plate light. Uli, balik na naman siya doon sa pagawaan ng kaya sa electrician. Ewan ko kung tapos siya kahapon, iniwan na namin kahapon mga 3 araw na bago kaya hindi ka makaka-renew pag hindi ka kumpleto yung papel mo.
Pag hindi kumpleto yung sasakyan mo, kailangan lahat ng ilaw mo buhay. Brake light, kung 4 wheels, ganun din. At meron pang ano, yung early warning device kapag wala ka nun. Nakaw, kahit mayaman ka, hindi ka makaka-renew. Kakaiba mga kapatid. Ewan ko dito sa lisensya, mas matindi ata ito sa lisensya ngayon eh. Sa kwan pa lang yung renew ko naman, 2000. Sa next year, 2027 pa yung renew ko. Yun daw ang mas matindi ngayon. Lalo sa akin, baka akalain nila na senior citizen na ako. Dahil dito nga, marami nagsasabi senior citizen na ako. Pero hindi pa, mga kapatid. 58 pa lang ako nung isang araw, nung May 4. Sa next year, di 59. Yung 60 pataas. Yun na naman ang mahihirapan sa pag-renew ng lisensya, mga kapatid. Dahil napanood ko mismong si Presidente Marcos ang nag-announce. Ilang beses sinabi sa Facebook, mga siguro, 4 na beses ata binanggit sa Facebook yan. Maraming pinagbago sa pag-renew ng lisensya. Akala ko doon sa lisensya lang, pati pala doon sa pagre-renew ng mga sasakyan. Hindi nabanggit doon sa yung pagre-renew ng sasakyan na marami na palang binago rin. Pero yung lisensya ang inaasahan ko dahil yung napanood ko na may malaking pagbabago sa mga senior citizen. At sa lahat, kahit hindi senior, sinabanggit talaga. Hindi na naman natin alam. Hindi mabibigla na madala yung lisensya mo Kagaya nitong pagre-renew naabot ng 1 linggo natapos kahapon yung inspeksyon ng 2 sasakyan na yan. Ayan yung isa. Ando sa likod yung isa, ayun yung kulong-kulong sa kayang mini jeep. Yan yung mga matatandang sasakyan sa Pilipinas. Gawang Pilipinas yan mga kapatid. Yan yung ganyang sasakyan. Yan. Kahit yan naman yan. Gawang pandin yan. Pilipinas. Ewan ko ba kung bakit dapat bago-baguhin. Sabi marami daw aksidente na nangyayari pag kulang sa ilaw, biglang hihinto, walang brake light, babanggain nung sumusunod, yun ang mga kapan. Tapos pag daw yung sa checkpoint, yung iba dumidiri-diretso lang pag gabi, walang ilaw yung plate number, hindi makuha ng checkpoint kung ano yung plate number, kaya hindi ma-detect kung sino kung anong plate number ng sasakyan dumaan na tumatakbo na lang na hindi mo mapara. Maganda rin yung ganun. Kaya lang siyempre tayo na ngayon palang nakakaranas ng pagbabago, siyempre kahit papaano hindi mo maiwasan na may masabi ka talaga dahil sa pagbabago. Ganun lang ata. Importante pag-aralan na lang natin tanggapin dahil wala naman tayong magagawa. Magagawa natin dyan sakop tayo ng batas. Pag hindi ka sumunod, delikado ka. Diba? Kagaya natin, tandaan natin mga kapatid,
yung utos ng ating Ama na napakatagal na niyang binabanggit sa atin sa Biblia. Pag hindi rin natin sinunod yun, may pagkakataon pa tayo. Pag hindi natin sinunod yun, 10 utos, nako, mas delikado tayo doon kaysa sa mga patakaran ng gobyerno, mga kapatid. Dahil may panahon ng paghuhukom eh. Lahat ng susuway, talagang may parusang tatanggapin. Mabuti kung mamamatay ka. Diba? Kung takasan ka ng kamatayan, sabi ng ating Ama, hahanapin ng mga tao ang kamatayan sa oras na yun at hindi matatagpuan. Mabubuhay ka, may buhay ka na walang hanggan, pero ikaw ay nasa matinding paghihirap. Yun ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay ng tao. Diba? Ako sa inyo, mga kapatid, ito mga sinasabi ko sa inyo, kagaya ng patakaran ng gobyerno, mas matindi, pag-aralan ninyo, mga sinasabi ko sa inyo. Basta alalahanin niyo yung katayuan ni Noe noong unang panahon. Wala itong pinagkaiba doon. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ngayon pa lang, sa kanyo lang malaman na ito pala ikatulad ni Noe sa mga darating pang mga araw at wala na kayong pagkakataon. Ang pinagawa ng ating Ama kay Noe na kaligtasan na yung barko eh. Napakalaki. Ang barko na yan. Buti pa ngayong mga hayop nagsipasok. Pero yung mga taong pinapangaralan, hindi. Diba? Binasa ko sa Biblia ay kusang nagsipagpasok yung mga hayop eh. Binasa ko sa Biblia. Nabasa ko. Kusang nagsipasok yung mga hayop. Buti pa nga yung mga hayop nakikinig sa Ama kaysa sa mga tao. Diba? At yung kaligtasang binigay naman sa akin ng ating Ama, yung 10 utos. At ang number 1 dito, na pinaka-cover natin, ay yung bagong pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat nating ikaligtas, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Sa pamamagitan ng bagong pangalan ng ating Panginoon, doon tayo maliligtas. Yun lang. Magandang umaga sa inyong lahat.